Yan. So, Welcome back to the Sam and May podcast. Show. Podcast. Ayan, wala pa rin tamang pangalan itong podcast na ito. At it's been how many years mula nung huling podcast natin? Parang kailan lang. Tapos ito ngayon, nakapambahay lang tayo. Parang pinilit na lang Pinilit na lang. mag-update. So, for today's topic, ayan, ang pag-uusapan lang natin is life updates. So, during our last na podcast, we talked about our career choices. So, nasabi na rin natin doon what we were doing then. So, what are we doing now? Ikaw muna. Sige. Mula nung last or ngayon lang? Now lang? No. No, okay. Sige, ngayon, ano ba? Siyempre wala na yung freelance ko. Hindi na ako nag-freelance. Bumalik na ako sa serbisyo sa gobyerno. Ayan. Pero iba na yung ibang institution. Hindi na education sector. Nasa LGU. Yan, local government pero province, no? Provincial government. Pero parang yung line of work ko halos ganoon pa rin. So multimedia pa rin siya, multimedia related. I work as an information officer doon dito sa aming province, sa LGU. Yun yung update lang sa akin na ginagawa. Pero syempre may mga sideline pa rin. Hindi mawawala yun. Kasi part pa rin ng passion. No? Tsaka marami pa rin kumukuha sa'yo. Marami pa rin, naniniwala sa kaya mong... Naniniwala. Siyempre naman sa kaya mong gawin. Sa kaya mong gawin. Hindi, siguro lang. Dahil din sa networks ko nga na na-build from nung college ako na naging part ako ng isang organization na yun ang related sa multimedia, journalism actually. Pero ang ginagawa ko nga is creative works. So yun, naging cartoonist ako, layout artist, photojourn. So, nang graduate, ganun yung naging line of work. So, hindi ko tinuloy yung education. In short. Oo nga eh. Kasi parang yung topic natin last podcast was about our teaching. Oo nga no. Bakit? Oo, yung bakit profession natin. Tsaka kung saan na yung parang I just rewatched it and parang sinasabi ko doon na baka ako hindi na ako nagtuturo, baka ikaw na yung nagtuturo. Which actually happened. Yun nga, before nasa LGU ka, you taught for a bit. 1 sem, 2 sems? 2 sems, ayun. So, di ba, ikaw na rin yung nagturo. Tapos, ako, hindi na ako nagtuturo ngayon. So, by the way, another life update. We're already married. Yeah, married. It was also during the pandemic. Yes, December 2020. Would be celebrating our 5th na this year. Tagal na, no? 5 years. Yeah, and all those years na during the pandemic, nagturo ako pero it was all again as a substitute teacher. And ngayon I am a full-time mother of 2. Ayan. Yes. Yun yung life update sa akin. I am no longer teaching inside the classroom. I am teaching inside our home. Ayan. So kasama ko na yung dalawa naming maliliit na humans. Yes, we have 2 kids, isang lalaki, isang babae. Ayan. So, yun na yung parang what kept us busy. So, ako, bilis nga di ba? You got married. Tapos, biglang 2 kids na rin. Kumbaga, very shift na kaagad yung topic natin. Baka later on, hindi na siya about our career. About, parenthood, raising kids, mga mom hacks, dad hacks, mga ganon. Ano pa ba? Yun lang. Life update sa akin. Wala na akong Pero yung cafe
minamanage mo pa rin Oh yeah. naman. Yun Yeah. pa rin. Parang, Meron pa rin. Buhay pa rin yung cafe. oo. Pero ano kasi siya ngayon parang kung noon, I was very focused dun sa cafe na talagang gusto kong yun nga, alagaan pa, let it flourish, mga ganon. Talagang yung ano ko rin noon, yung focus ko noon is really to take care of the cafe. Pero ngayon kasi syempre, yun nga, priorities shifted. And so, mas, kumbaga, 100%, siguro 90% I'm on my kids, yung mga natitirang 10%, yun na lang yung nabibigay ko sa cafe. Kasi I would rather close the cafe na lang kung kailangan ako ng mga kids ko. Mga yun na yun. Yun nga. Parang pag nagkaroon ng pamilya or nag-kids, no? Kasi syempre kahit nag-asawa kayo, ganun pa rin naman. Pero nung nagkaroon ng kids, talagang nag-iba yung aside from priorities, yung pati mindset, diba? Everything. Nag-iba. Yung parang noon, you can stay late outside, no? Ngayon, gusto mo nang umuwi para makasama yung mga anak mo, no? Ako gusto ko mag-travel, lalo na pag yun nga, may mga travel na kailangan ako na, for shoots, mga Kasi syempre, ano rin, di ba? Parang free travel, pero all expenses Ako, pag paid, ako di naman, ba? mostly. Oo, all expenses paid, tapos gagawin mo pa yung gustong-gusto mong gawin. Kaya Pero nung ngayon- recently, nung nag-Mindanao kami na yun na 10 days, more or less, 10 Almost days, 2 weeks, grabe. yes. Nasa Mindanao and hindi ka makakauwi. No, kahit gusto ko umuwi. Tapos pag nag-video call naman kami, iyak nang iyak yung isa. Oo, kasi yung namin, first child namin, si baby boy, very clingy siya sa daddy niya. So during the time that he was away, very emotional silang dalawa. Silang dalawa yung emotional. Pareho kami umiiyak. Oo, pero todo yung iyak talaga ni little boy. Kasi gusto niya umuwi na ako. Come here na or kaya nasaan ka, puntahan kita. Oo, alam na niya kasing magsalita. Yeah. So, alam na niyang sabihin yung nafe-feel niya. And syempre, as a parent na naririnig mo yon, being a parent also made me even more emotional. Akala ko noon very strong ako na kaya kong i-contain yung emotions ko. Pero when you have a kid, ang dami. Wala, you feel everything parang nagiging 10 times lahat. The hurt, the pain, the pain, happiness, nagiging 10 times siya. Namamagnify siya if you have kids. True. Kasi nga, naalala ko pag nagkakasakit sila, lalo na yung una, kasi siya yung mas fragile sa kanilang dalawa. Masakit. Mas siya yung sakitin. Pag nakikita mong nahihirapan siya, parang, oh my gosh. Pwede bang ako na lang? So, na-gets ko na yung sinasabi ng mga magulang na pag nasasaktan yung mga anak, nagkakasakit, pwedeng ako na lang. Kahit ako na lang. Kasi, siyempre tayo, alam natin kung paano i-manage yung mga sakit, no? Alam natin kung anong gagawin. Pero sila, siyempre, kailangan nila tayo. Pero tayo naman na affected tayo dun sa sakit nila. So, kailangan mo rin ipakita yung strength mo kahit na deep inside. Tawag dito, na apektado ka. Yun. Tsaka rin, iba yung feeling na, especially with your firstborn talaga, na first time mong makita yung anak mo na, yun nga, hindi makahinga, kasi barado lang yung ilong, pero he was 3 months din kasi, parang very newborn pa yung itsura niya. So, you go through it first time. Pero nung second time, parang, with our second child, parang we already know how to manage it because we already saw yung nangyari sa first namin na parang yung nervyos mo, medyo hindi na ganun ka-OA. Hindi ka na, I remember, it was after months or even a year nung nagkwentuhan kami na pareho pala kami nang iniisip nung hindi makahinga yung baby namin na kasi during that time talagang very may phlegm dun sa niya. Mucus. Tapos yung pag nakakita kayo ng bata na may
May panatong May sipon. may sipon. Tapos hindi siya makahinga. Tapos iyak pa siya ng iyak. Talagang mabablock yung passage niya ng air. Tapos hindi talaga siya nakapaghinga ng ilang seconds. Dalawa kami, parang hindi rin kami huminga. Tapos same pala kaming iniisip sa utak namin na Lord, sana. Feeling kasi talaga namin mamamatay na siya doon. So, yung thought namin was, Lord, please, wag naman po sana. Lord, ganito pala. As in, tahimik lang kaming Pero dalawa. tahimik lang kami, tinitignan lang namin siya na. Tapos yun nga, same pala kami ng iniisip. Syempre, ganun din yung nangyari nung first na ER ni firstborn. Ganun din. Lumabas ako, pumunta ako sa sasakyan na magcha-charge daw, pero actually umiyak ako doon. Tapos siya na kasama ni little boy doon sa ER, sa bed. Luha-luha din pala siya doon. Tapos nung bumalik na ako, parang okay na kami. Tapos after ilang days din, doon kami nag-usap ulit na, alam mo, nung pumunta ako sa sasakyan, umiyak ako, sobrang iyak ko. Tapos sabi niya, ako din, umalis ka. Yeah. Kasi yung first na tinakbo namin siya sa hospital. Pero before yun, nung nandito pa lang tayo sa bahay, kasi tinasabi mo na sa akin na parang nahihirapan yata siya huminga. So nung pagdating ko rito, sinalubong niya ako na masaya. Tapos nung binuhat ko siya, na parang, alam mo yun, groggy na siya. Na gumagano po. Hindi normal sa kasi kanya. sa What's happening? Hey, wake up. Sabi mo ganyan. Are you okay? So yan na, nag-decide na kami na dalhin sa hospital. Instinct mo as a parent. Yun. Grabe Talaga siya, no? Maha-heighten siya na it's really not normal. Kaya, you listen to your gut feeling. Yun yung sinasabi parenthood talaga changes you talaga na. Kaya pala, yung isang colleague ko na mentor din, no? Pag nakikita ko siya, kamusta na ang fatherhood? Mga ganun. Tapos parang sabi niya na, talagang nag-iba na yung aura mo. Parang matatay na talaga. Hindi ko naman alam kung hindi ko alam. Parang same naman ako may pag-usap sa kanila. Yung actions ko, parang same. Pero siguro, iba yung nakikita nila na, tatay na nga talaga to. So, yun. It changes you pala talaga. Hindi lang mindset-wise, pati pala physically na hindi mo man napapansin. May nakakapansin other people na you've changed because of parenthood. Na naman, for me, parang parang how do I term it? Parang nakaka-proud ganun. Kasi nga, alam ko na syempre ako may issues ako internally when it comes to parenthood by experience. Kaya parang when someone points out na buti ka pa, lagi mong parang inaalagaan mo yung anak mo or close sa'yo yung anak mo kasi hindi typical sa culture dito to where we are located sa Benguet, no? Yes. Na kids are close to their fathers. Yan. So, pag may nakakapansin at nagsasabi na, one time naalala ko sa dati kong work, sabi nung isang dati kong ka-work na lola na din, no? Na kwento niya sa isang friend ko na sabi niya, alam mo, yung si Sam, buti pa siya, ang lapit niya sa anak niya. Kasi syempre may mga manugang din siya. No? Sabi niya na parang siya lang yata yung tatay na nakita ko na close sa anak niya. Parang gano'n. Kasi nga, di ba? Kasi pag makikita niya talaga yung firstborn namin. Ang clingy talaga niya. Tapos sasabihin pa niya. So, pag nakita ka niya, where did you go? I kept looking for you. Tapos, pagkita niya sa'yo, I love you, I miss you, where did you go? I wanted to follow you. Pag nagta-travel kami going to the cafe, nadadaanan kasi namin yung office ni Sam. And he would always point out, nasa jeep kami, that is my papa's office. Meron pa yung one time. May nakasabay kaming maliit na bata din, pero older than him. Katabi niya talaga. Tapos nung nakita yung office niya, sabi niya sa bata, that's my papa's office. 3 times niya sinabi. Tapos sabi ng bata, okay. Sabi niya. Parang, oo, alam na namin. Diyan yung office ng papa mo. Kasi hindi siya titigil pag hindi kami nakalampas or hindi na niya makita yung building. Yung building pa kasi ng capital namin dito is really dire-diretso na makikita mo for 1 kilometer.
makikita mo yung building na yun. So just imagine na pag makikita niya, okay, that's my papa's work, ganun pala sabi niya. That's my papa's work, that's my papa's office, ganun siya. Very, kasi siya, very expressive din. And I very thankful din na, yun nga, he was able to voice out yung kung ano yung nafe-feel niya. Wala kaming problema sa pag-express niya na kung ano yung mga gusto niya. And yun nga, dahil naman doon, meron yung time na talagang ang pahirapan umalis si Sam, si papa niya, sa work. So, before, there was a time 2 months, 3 months, na may bonding kasi kayo, na ikaw yung parati niyang kasama. So, we went back to work, morning, paggising niya, pag nafe-feel niyang tatayo pa lang yung papa niya from the bed, wala na. Mag-aano na yan. Gigising. Babangon na siya, tapos kung anong damit ng tatay niya, yun talagang ayaw kong pumunta ka ng work, or let me follow you, ganon. Hindi nga pwede kasi iba na yung office setup din nila. Hindi katulad dun sa previous work niya na talagang very comfortable si Levi na nandun lang siya. Dito talagang makakaabala siya ng maraming tao. Pero yun nga, it was an adjustment for us. Pero minsan kasi parang yung level lang niya umiba eh. As in, iyakan kami everyday. Hindi na nga siya nagpapaalam sa akin. Pag umaalis, nagte-text na lang na umalis na ako or nandito na ako sa office. Unlike before na magpapaalam siya, sisilip muna sa room before he would go. Kasi nga, talagang iyak ng iyak. Tapos na magwawala pa. Tapos ang hirap pa siyang patahanin. And then after that, nung na-realize niya na kailangan ng papa niyang mag-work, parang sinasabi na lang niya na let me follow him. Ganun na lang yung sinasabi niya. Hindi nga rin parati kasing na papabigyan. Kaya minsan hinahanap niya yung papa niya, pero pag meron yung mga pinsan niya na kalaro niya, nawawala. Tapos pag wala din ako, mas lalo na kawawa minsan yung nagbabantay. Kasi syempre, hinahanap niya yung nanay niya, hinahanap niya yung tatay niya. Pero hindi naman siya yung talagang, alam mo yun, yung ibang bata before. I remember meron yung time na talagang maglulupisay sa floor na magde-demand na saan yung nanay ko, saan yung tatay. Hindi. Ang dali niyang kausapin na siguro mamaya pag medyo hapon na, pagkatapos mong kumain, pagkatapos mong natulog, darating na si mama at papa mo. Tapos he would understand, he would say yes. Tapos manonood na lang siya or kakain na lang siya. Si Levi talaga yung parang bata din na hindi siya mahirap alagaan. Pero yun lang, very sickly kasi siya. So, hindi din siya ganun hindi din kadali. Yun yung part. Yun yung part siguro na lang hindi madali. Kasi medyo sakitin siya, konting cough or colds talagang wala. Bagsak yung katawan niya or very active siyang bata. Pero yun nga, nahihirapan na siyang huminga. Laro pa rin siya ng laro. Parang napapagalitan mo na siya kasi very active siya pero kailangan niyang huminto. Pero ayaw mo pa rin naman siyang papanoorin ng TV or cellphone na matagal. So, yun yung dilemma. Pero he's a very understanding kid naman. Oo naman. Yeah. Kaya, yun yung sinasabi rin natin lagi no na parang wala naman tayong problema kay Levi sa pag-aalaga sa kanya. Ano lang siguro, may mga instances lang. May mga chances lang na parang nahihirapan pero carry bells. True. Medyo medyo challenging lang talaga pag nung dalawa na sila. Si Luna din naman ngayon, hindi na siya mahirap. Madali na rin siyang alagaan kasi yun nga, she's starting to talk at 1 year, 7 months. Ayun, pag may sinasabi ka, sasabihin niya. Tapos, parang kumbaga ngayong araw na to na understand niya na yung meaning ng what happened. The whole time, the whole week or until the next week, na siya, what happened? Ganun na siya. Pag may nahulog, pag may umiyak, ganun. What happened? Ganun na siya. Tapos, yun nga, alam na niya yung mama, alam na niya rin sabihin ng I love you.
Pero syempre, baby talk pa rin. Yeah. Baby talk pa rin. Tsaka yung I like this. I don't like this. No. Mga ganon. Okay. Tapos okay pa niya. Okay. Tsaka yung yes niya. Yeah. 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 Ayun. Sa second child naman ang parang almost opposite nung kuya niya. Kasi siya yung mas, resilient. Siya yung stronger. Very. Parang totoo yata yung sinasabi nila yung mga second child sila, yung mga Amazona, yung mga Second child ka. mga tagasalo nung mga sakit ng mga mga older sibling. Ganun. Kasi may nakakwentuhan ako about that. Sabi niya, ako rin, yung second child ko rin, mas strong. Parang kahit iwan mo lang dyan, okay lang. Yung first child, siya yung kailangan mong haplusin, yakapin, buhatin. Yung pangalawa, wala eh. Hindi pong umiiyak na yung kuya niya, tapos siya lang siya. Very nonchalant. Even when she was a baby. Our friends, pag na-meet siya talaga, nonchalant yung tawag sa kanya. Yeah. Yung si kuya niya, pagpansinin mo, hi, hello sa kanilang lahat. Pero siya, pag pinansin mo siya, hindi niya mapansin. Tsaka yung eyes niya, very maldita, na very expressive. Ganon. Singkit kasi siya, kaya feeling ko na pagkakamalang maldita. Pero actually, very expressive lang yung eyes niya. Yung very cautious siya pag mayroong ibang tao. Alam mo yung parang tinitignan ka niya, pero pa-side. Nag-observe pa siya. Parang hindi ko kilala to. Kaya parang suplada yung dating. Hindi ko kilala to. Wait lang. Nakakatuwa talaga ang mga kids, no? Yung mga growing kids, itong stage na to. Mahirap siya in the sense na physically nakakapagod and all. Very. Pero nakakatuwa kasi they're still babies, no? Who does not love babies, diba? Diba naging yung life update namin talaga, it's about the kids. Yun. Yeah. So later on, siguro we would be talking about the first year. Kasi they're already 3 and 1. Yeah. But the other one would be turning 2 in a few months. In July. So, halos more or less more than a year lang. Ganun, but less than 2 years. Ayan. So speaking... Ayan, so naputol na ang ating podcast for today dahil nagising na yung ating first child. At sana sa susunod na episode ay mas marami tayong mapag-usapan. We'll be having more topics. Ayan. Siguro ngayon live update si si Levi sa mga... pwede na rin natin siyang bigyan ng spot kung ano ang gusto niyang sabihin. Just woke up. Can you say hi to everyone? No? Hi everyone. Okay. Hi everyone. Okay. You will say bye-bye na. Thank you for listening again. Okay. Bye. Bye. Until the next video.